Father God. Lord, maraming salamat po God sa gabing ito, Lord, na kami na naman po muli magkakatipon-tipon, Father God, upang ikay purihin, upang ikay sambahin, Father God. Lord, wala po kaming nananais kundi ang iyong pagsamo at manahan ka sa bawat isa, Father God, lalo na po sa lugar na to, Lord God. Punuin niyo po ito, Father God, na iyong banal na presensya, Lord. Dahil, Father God, Lord, wala po kaming magagawa, God, kung hindi niyo po kami sasamahan, Lord God. At sa gabing ito, Father God, tulungan niyo po kami, Lord, na mabuksan ang aming mga puso at isipan, Father God, upang kayo po ang aming maranasan, ang iyong dakilang kapangyarihan ay aming maranasan sa lugar na to, Father God. At sa aming pag-umpisa, Father God, kayo po ang sumama sa bawat isa, Lord. At hallelujah, ngayong oras na ito, hindi po namin ang kapatawaran, Father God, sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord God. At hayaan niyo po, Lord, na ibaba namin ang aming puso, ibaba namin ang aming buhay dyan sa iyong harapan, Father God. Salamat po, Diyos, sa iyo na po lahat ng kalakasan, sa iyo po lahat ng kapurihan, Father God. For this I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. Handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos? Hallelujah, tayo po. Hallelujah, praise God.
God, upon this place, Lord. Oh, hallelujah, Lord God. Lord, kahit hindi po namin kayo nakikita, Father God, ngunit, Lord, nadadama pa rin namin ang iyong presensya, Lord God. Nadadama pa rin namin, Lord, ang iyong kalakasan, God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Napakabuti mo, God. At patuloy kami magpupuri sa iyo, Lord God. Dahil karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin, Lord. Hallelujah. Patuloy ka naming mamahalin, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran
po, O Diyos, sa hapong ito, O God, sa gabing ito, Panginoon. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, tunay nga po, Panginoon. Wala ka, Panginoong kapantay, O God. Tunay nga po, O Diyos, na salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Even, Lord, sa gabing ito, O Diyos, tunay ngang ihanda mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang puso at isipan namin, Panginoon. Lord, nawa po, O Diyos, ay gawin mong gising upang marinig namin ng maayos, O God, yung word mo sa araw na ito, O God. And Lord, tunay nga po, O Diyos, sa buhay, Panginoon, ni Pastor Sam, na gagamitin mo sa gabing ito, O God. Lord, i-bless mo po ang kanyang buhay, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na maihayag niya, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. At even, Lord, tunay nga po, O God, sa lahat, sa bawat isa sa amin na nakikinig, O God, i-open niyo po ang aming puso, ang aming isipan, O God, upang ito'y makaptured namin, Panginoon, in Jesus' mighty name, O God. At Lord, sa mga kapatiran namin na wala pa sa gabing ito, Panginoon, nawa po, Panginoon, ikaw ang siya mag-ingat, Panginoon, patungo rito sa iyong bahay-sambahan, O God, tulad ng pag-iingat niyo sa amin, O God. We thank you, Father, O God. We thank you, Jesus, O God. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawaing ito, O God, pasimula sa pasimula hanggang sa pagtapos ng gawaing ito, O God. And we thank you, Father. We thank you, Jesus. Panginoon, sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God. Tapakan nga po natin si Lord. Come on, the best para kay Jesus. Come on. Let's give Him the praise. Sino po ang blessed na narito siya ngayon sa tahanan ng Panginoon? Misa pa sabi mo sa iyong katabi, partner, ako'y masaya at narito ka. Tayo po ay tumayo. Let's all arise and let's pray. Panginoon, kami ay nagpapasalamat dahil dinakumo kami dito, O God, sa bahay panambahan mo. For us, O God, to meet your presence and for us, O God, to know, God, and to make known, O God, Salamat, Jesus, for loving us unconditionally. That's why we are here today. God, dalangin lang namin as we partake of your word, make our hearts become a good souled heart, matanim, Panginoon, sa aming mga puso. Ang mga salita mo, Panginoon. At Lord, ang bagay na mapatanim, ito'y mamumunga. At ang bagay na mumunga, ito'y maiibahagi. Dalangin lang namin, make our hearts pure, make our spirit ready, O God, to receive from you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Kamamay ka nga ng 3 tao, sabi mo, you are super blessed. Sige, 5 na, damihan nyo na, para makauli man lang kayo. Sige, uli kayo. Ayan. Hindi din umuli sila, ano. Parang mga doon lang talaga. Ang bihira. Praise God. Sige po, makapo na po tayo. Praise God. So, maganda pong gabi sa lahat. Magandang gabi din po even for those who are watching us online. Kami po ay masaya na makasama kayo. And once again, tayo po, we are back. Siguro yung iba ay kala ay walang midweek. Na jet lag pa. Kasi, But God is good. We are here today. Kasi po, sabi nga, if 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Kaya wala pong dahilan para hindi tayo tumigil sa pagsamba. So long as may 2-3 pong nagkatipon sa lugar na ito, mayroon pong pagsamba. Kaya minsan pasambahin mo ang Panginoon sa iyong palakpak. Praise God. And for those who are watching us online, good evening po sa inyo. We hope that you are safe kung nasan man po kayo.
sa manlupalop ng mundo, daigdig na tayo po ay napapanood, whether ito man po ay sa Pluto, Mars, or Jupiter. Kami po ay bumabati ng magandang gabi, umaga, tanghali sa inyo. Praise God. Let's recite po ang ating J1 culture. Ating covenant tool sa Luke chapter 4, verse 8. Nandiyan na ba ang PowerPoint ko? Luke chapter 4, verse 18 to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord, because our God Jesus is the anointed one. Ang ating pong JA1 culture, 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I am not extreme. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Magkama lang tayo ng konting adjustments. Kayong dalawa, doon na kayo tumabi para naman kayo magkabanding. Kayo namang dalawa, ipod ng isa, magdagdag ng isang upuan in gitna ninyo. Gets ninyo? Igitna niyo silang dalawa, tapos magdagdag kayo ng isang upuan since kayo ay 5. Yan, tama. Tapos ipod kayong Miko tsaka Dondon papunta sa dulo. Igitna nyo sila. Yan. Yan, para naman may katabi kayong iba. Naman nakaka-fellowship nyo ang isa't isa. Misa pa, palakpakan natin si Lord. Alright, napakabilis po ng panahon. Parang nung nakaraan ay January lang, ngayon po ay February na. Sabi mo sa iyong katabi, partner, ang bilis ng araw. Diba? And kayon po, since ito po ay February po, we're gonna talk things about love. Sabi natin, love. Alam niyo po, love is one of the foundational things kay God. Kaya po, this whole February, sana po wag po tayong mawala because we're gonna talk about the relationships. We're gonna talk about love. Ano po? And ngayon pong araw nito, we're gonna talk about family. Everybody say me, family. Alam niyo po, napakahalaga sa Panginoon ng pamilya. So this evening po, ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po nating love your families. Sino po dito ang may pamilya? Lahat po tayo may pamilya. Iba't iba nga lang itsura, pero lahat po tayo may pamilya. Ano po? So ngayon po is just the installment of our love series. Magsisimula po tayo sa family. Iniisip ko kung ituturo pa yung about loving God pero naisip ko, linggo-linggo din naman na ito yung magmahal sa Panginoon. So somehow, let's go into topic. So, ngayon pong linggong ito, we're gonna talk about families at sa mga susunod pong mga Wednesday, we're gonna talk about husband and wife. Yan, how to love your husband and wife. How to love your significant someone. Paano ko ba malalaman kung siya na ba yung para sa akin? Yan. And also, yung pinakahuli po nating pag-aaralan is regarding loving your enemies. Kasi may command din si Lord na mahalin din yung ating mga kaaway. Ano po? Kasi tayo pong lahat ay naging kaaway ng Panginoon. So, dapat nagmamahal din tayo ng kaaway kung paano ang Panginoon minahal niya tayong una. Ano po? Pero po this evening, let's talk about families. Ready po kayo? Ano po? Satan's way, napakahalaga po for us to know, to learn how to love our families. Basta paano po yun, wala pa naman po kung pamilya. Kung pupunta ka sa pagpapamilya, this can help you. So, labas niyo ballpen, notebook, cellphone niyo, pwede niyo itong i-jot down. Because this is what I realized, that Satan's way to hurt God's heart is to hurt God's creation. Ang isa po sa kaparaanan ng kaaway, paano niya po nasasaktan ang Panginoon? Isa pa magitan ng pag-inflict niya ng sakit sa mga nilikha ng Panginoon. At ang pinakamadali niya pong way na nagagawa ito sa pamagitan po ng pamilya. Ang pinakamadaling paraan ng kaaway para saktan ng Panginoon ay una, saktan ng pamilya. Why? Because the family is the smallest unit of the society. And Satan understand na kung gusto niyang sirain ang isang nasyon, sisimulan niya sa pamilya. And many families are under attack by the devil, pero hindi nila na-figure out. Kamusta yung ating pamilya, kamusta ating pagpapamilya. I pray and I hope, after this session, ay makita po natin ang liwanag ng Panginoon patungkol sa ating mga pamilya.
Ang plano po ng kaaway is to corrupt every single family to produce a corrupted generation. Hindi naman po lalabas ang isang henerasyon na kung saan corrupted agad. Kundi nagsisimula yan sa mga maliliit na sistema, sa mga maliliit na mga grupo at maliliit na lupon, na kapag nasira ng kaaway yung mga lupon na yon, dun po natatranslate ng isang henerasyon ay nasisira. Kaya God values the family and He wants every family na kung saan maging buo at maging kompleto. Gustong-gusto pong sirain ng kaaway ang mga tatay, ang mga nanay, ang mga anak. Gusto niyong pagsira-sirain. This is the reason Satan wants to destroy families dahil alam niya ang kayang gawing epekto nito sa buong humanity. Just imagine this. Bakit sobrang powerful ng isang family? Just imagine this. Number one, from one single family, humanity was born. And we know yung kwento ni Adam and Eve. Ang sabi sa kanila ng Lord sa Genesis chapter 1 verse 28, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Then God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. 'Di ba? Ang sabi nga daw bakit daw magaling si Adan at Eva sa math? Because God teach them to multiply. Joke lang yan. Hanggang dito, nagja-joke pa din ako. Ano. Pero di ba? Yun yung ano God designed the family to, just imagine that, di ba? Mula sa isang Adan at Eva, nagsimula ang sandaigdig. Ang humanity. Ganun ka-powerful yung family, kung paano nabubuo ito eh. And dumating po sa punto, nung dumami na ang tao during the book of Genesis, dumating sa punto dahil nakita ng kaaway na ang pagpapamilya ang isa sa kaparaanan para sirain, ang ginawa niya, sinira ng kaaway ang disenyo ng pamilya. Genesis chapter 9. Basahin niyo ito kung paano sinira ng kaaway. 6 pala, sorry. 1, 2, 3, go. When human being began to increase in number on earth, and the daughters were born to them. Anong ginawa ng kaaway? Verse 5. The Lord saw, hindi pala, kwento ko muna kung ano nangyari. Verse 2, hindi ko nang sinulat, pero yung sabi na sa verse 2, ang ginawa po ng kaaway, since dumadami na ang tao, yung mga fallen angel or the Nephilims, inanakan po nila yung mga tao. So, nakorrupt yung DNA ng tao during that time sa book of Genesis chapter 6. Grabe. Dahil nakita ng kaaway ang power ng family, ginawa niya, he want to infiltrate the generation through what? Sa pamamagitan ng pagtitwist ng konsepto ng pagpapamilya. Ay, imagine mo yon, di ba? Mga iba't ibang mga elemento during that time nakikipag-asawa sa isang mortal. Kaya hindi po nagustuhan ng Panginoon. Ano po nangyari? Sa Genesis chapter 6, this is the story of Noah. Ito na ang sabi ng Panginoon. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become. Yun na nga. Dahil sa ginawa ng kaaway, nagkaroon ng mixed up. Di ba? Naging sobrang sama ng buong generation. Just imagine, isang righteous family nagsimula ng tama, siningitan ng kaaway ng konting mali. Ang nangyari daw, ang tawag na dyan ng Panginoon, and the whole human race. Nagkadamay-damay na, So the great wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at all the time. Grabe ang na-infiltrate just because of the wrong idea of what family and what happened. Verse 7 to 8. So the Lord said, I will wipe out from the face of the earth the human race I have created. And with them in animals, the birds, and the creation that move along the ground, for I regret I have made them, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Just imagine that. Ano? Dahil lamang sa ginawa ng kaaway, he infiltrate the family,
yung buong generation daw susunod ay hindi na din worthy. Pero may isang Noah na nakita ang Panginoon. May isang pamilya ulit. Imagine that, ang mga nakikita ng Panginoon, pamilya. Nakita niya yung pamilya ni Noah. So anong ginawa ng Panginoon? Nagkaroon ng baha. Alam niyo yan? Nalunod ang lahat, na-wipe out ang lahat ng tao. At doon po nagsimula ang panibagong henerasyon sa buhay ni Noah. Ano po nangyari sa verse 9? Ginawa niya ulit yung pangako niya kay Adan at Eva. Genesis chapter 9 verse 1. Basa. Then God blessed Noah and his son, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Si Lord, iba kasi ang pagtingin niya sa pamilya at ang gusto ng Panginoon, dito pa lang sa story ito, napaka-visible at napakalinaw na ang nais ng Panginoon na mag-multiply ay godly family. Nagets niyo? Kasi, imagine that, tinanggal ng Panginoon yung hindi godly families. At ang pinanatili niya ay ang lahi ni Noah at ang command ng Panginoon sa kanya, since you are righteous, sabi, and Noah found favor before God because si Noah lang during that time ang righteous. Everybody said me righteous. Naghahanap pala ang Panginoon ng isang tao at isang pamilya that will build a godly family and through that lineage, magkaroon ng pamilya at generation na kung saan may takot sa Panginoon. Diyan pa ba tayo? Kasi ang nais ng Panginoon mula sa lipi niya ay mga taong may takot sa Panginoon. Kaya kung sa panahong ito, you are first generation Christian. Sino po ditong first generation Christian? Sa isa yung pamilya, magulang mo hindi Christian, pero ikaw lang yung naging Christian. Sino po yung ganon? Diba? Diba? Kayo ang tumapos ng sumpa. Ano? Ang prayer mo, Lord, if my family ay hindi po naging godly family, Lord, I pray sa aking henerasyon, yung susunod ng mga tao after ko, Lord, I pray ngayon pa lamang they will become godly and God-fearing family. Sino pong nagnanais alaga ng ganon? Yung asawa mo, pamilya mo, mga magiging anak mo, mga taong may takot sa Panginoon. Because we don't want to happen the same thing that happened sa panahon ni Noah. That God wiped out the generation just because they are wicked. Amen. And sabi ko nga, nangyayari talaga yun. Kapag ang henerasyon mo pasama ng pasama, you will lose this generation. Kasi ayaw ng Panginoon na tayo po ay dinadaya ng kaaway. Sino ba po? Si Abraham. From one single family, Israel was born. Diba? Mula sa creation, nagkaroon ng pamilya, sinira ng kaaway, rinibuild ng Panginoon. And story goes by, kung hindi po rinidim ng Panginoon ang panahon ni Noah, baka po walang Abraham na dadating. Kasi si Noah, si Abraham po, ay galing po sa great father niya, na kung saan matetrace mo pa, way back to Noah. And imagine kung yung lahi ni Noah, ganito po kasing ideya eh. Kaya po, inalis ng Panginoon yung mga hindi po godly families. Si Noah na nga lang yung natitirang matino. Kung maasawahan pa yung mga anak ni Noah nang hindi matino. Nagets yung idea? Or kahit, dahil during that time kasi, sabi ng Panginoon, yung mga anak ni Noah, may kanya-kanya ding asawa nung sumakay sila ng barko. Ganito yung ideya. Paano kung nga, ayos nga sila, yung pamilya nila, tapos yung mga anak naman nila, nakapangasawa din naman ng ano. God wants to totally wipe up. Why? Because gusto niya, pagdating ng lahi papunta kay Abraham, mamaya, sasabihin ko yung kasunod eh. Pero basahin mo natin ito. Genesis chapter 12, verse 1 to 2. Then the Lord God said to Abram, go from your country, your people, from your father's household. Umalis ka sa yung tahanan ng ama. And go to the land that I will show you. Ano sabi ng Panginoon? 1, 2, 3, go. I will make you into a great nation. That's the promise of the Lord. Mula sa pamilya ni Abraham, nagkaroon ng isang nasyon. At ano po yun? Bansang Israel. And just because of God's preserving power, piniserve ng Panginoon ang pamilya ni Noah, piniserve ng Panginoon ang pamilya ni Abraham. Alam niyo po ang naging resulta? Na-preserve ang lineage papunta po kay Jesus. Because of the preservation of the family, the promised Messiah was delivered. Wow.
Kung hindi po nagkaroon ng paglilinis ang Panginoon at hindi niya preserve ang bawat angkan at ang bawat generation, walang Jesus Christ na maiipanganak. But Jesus Christ, hindi po siya na-conceive through natural birth. Hindi po yung nagsama yung egg cells, sperm cell po ni Adan at Eva. Ni Joseph at Mary, kaya po nabuntis si Eva na naman. Nabuntis si Maria, Kundi si Maria ay nagbuntis dahil sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pero may factor pa din na ang nagdadala sa kanya ay dapat mula sa lineage na kung saan lineage ng karapat-dapat. That is yung point ko. Na hindi mo alam, that you might not know what will come out in your lineage if you will just preserve it. Hello. Ito po yung challenge Bakit gusto ng Panginoon ma-preserve ang iyong generation? Is because may nakikita ang Panginoon na hindi mo nakikita. Hindi mo alam mula sa lipi mo. Diyan magmumula ang mga taong gagamitin ni Lord mightily. Diyan magmumula ang mga taong magiging sunod na presidenteng may takot sa Panginoon. Diyan magmumula ang mga tao na kung saan mag-rule sa nation natin, na kung saan merong matinding, fear of the Lord. Kaya po, God wants to preserve the family because meron siyang magandang plano sa buhay natin at sa buhay ng ating generation at magsisimula lang yun sa isang family that is preserved. Kaya sabi mo sa iyong katabi partner, today, desire to have a family that is preserved. Palakpakan po natin si Lord. Mga kabataan at mga magulang ko at mga kapatid na narito, I want to tell you that we need to raise a holy and preserved generation. Magsisimula yan sa pamilya mo. At magsisimula yan sa pamilya na gagawin mo. Amen. We need to preserve them. We need to make them holy. We need to make them na makilala ang Panginoon. Amen. Kasi if we fail to do that, a single generation can be lost. This is what I see. That what we raise, it rules. Kung ano yung ating pinadadami, yun po ang namumuno. Kasi po dito talaga naghahangad na ang society natin ang mamuno yung mga taong may takot sa Panginoon. Sabi doon, God exalts a nation whose God is the Lord. Kaya bless po ang isang bansa, isang bayan na ang Diyos po ang namumuno. At nasa atin po yun, how we will raise this coming generation. And the devil wants to corrupt what God wants to preserve. Kaya po, alam po yun, ako po inahabag, whenever we see families na kung saan broken, tayo po inahabag. And if you are a product of a broken family, today, I want to tell you this, nahahabag ang Panginoon sa iyo. Hindi kasi yun yung plano ni Lord. Pero ang kaaway, some way, in other ways, He infiltrated the family because God wants to destroy your family. But praise God, though pwede ngang naging broken yung family mo, pero nakilala mo si Jesus. Lapakan mo nga si Lord. Kasi alam niyo yun, sa mga product ng broken family, minsan nandyan yung pag-rebelde, pangit o ugali. Hindi natin masasabi na mga ganyan lumalabas. Why? Kasi hindi na nakitaan ng magandang figure yung kanilang pamilya. But praise God, nakakilala ka kay Lord. Binago niya ikaw. Amen. Nakakilala ka sa Panginoon. Dyan, sabi nga nila, mas natutunan nila paano mas lumaban, maging independent. Kasi I remember before, may kaklase po ako, parang naging broken yung family niya, parang yung mother niya nagkaroon ng bago, yung father niya nagkaroon ng bago. Tapos ang nangyari pa nito, yung tatay niya nasa Pilipinas, yung mother niya na kumupkup sa kanila, nag-abroad, so lumaki sila sa mga lolo at lola. Ganun yung nagiging setup nila. And then, sabi ko sa kanya, di ka ba galit sa yung pamilya, sa yung parents? Sabi, dati daw, nagkaroon siya ng galit. Pero daw magagawa niya, hindi daw nag-work yung kanyang parents. Just imagine yung nangyayari doon sa bata. Sabi ko, pero praise God, nakakilala ka kay Lord. Sabi niya, oo nga, kung hindi siya nakakilala, baka iba pa yung way niyang pag-take sa nangyayari sa mga bagay-bagay. Amen? So, how Satan destroy a family? Number one, there is what we call unfaithfulness. Ito isa sa mga agent ni Satan, how
how Satan destroy families through unfaithfulness. Gumagawa siya ng kaparaanan para yung maalis sa babae, sa lalaki, to become unfaithful to their promise, or yung kalang mga anak to become unfaithful to their parents. Many ways. Ano po? Number 2, meron po tayo tatawag na family dysfunctions. Ano ibig sabihin nito? Dysfunctional family roles. Baka yung nanay, yung tatay, or yung mga anak, hindi nagfa-function ng tama sa loob ng pamilya. Ano pa nangyari? Role confusion. Ako ba'y tatay dito o nanay? Ako'y nanay, ako'y tatay. Role neglect. Pinabayaan na yung role. Ano? Role imbalance. Ito pa, matindi. Parentification. Ano ibig sabihin ng parentification? Yung bata, dahil po yung kanyang parent, hindi nagpapakananay at tatay, sila na po ang tumayo ng nanay at tatay. Parentification ang tawag doon. And Satan is attacking family through family dysfunction. Sakala lang natin, sadya naman ganyan si tatay, sadya naman ganyan si nanay, ganyan naman sadya o galing. Hindi. Minsan yan ay ginagamit ng kaaway. Little by little, then you know, just to destroy a family. Amen? Alam po, may nabasa ko sa Bible sa 1 Timothy. Nasabi doon, kapag po ang isa sa pamilya ng tahanan ay di nagfa-function sa kanya pong function in the family, nasabi doon, siya daw po ay parang tumalikod na sa pananampalataya. Ano pang way ng kaaway to destroy families? Number 3, unresolved issues and conflicts. Minsan yung mga bagay na hindi na riniresolbahan sa loob ng pamilya, yan yung ginagawa ng kaaway na kuta para, alam mo po, masira ang pamilya. Ano? And number 4, there are also trust issues na hindi po na-fix. But praise God, alam niyo po, ako po'y natutuwa. Dahil ang Panginoon po, kaya pong ayusin yung mga bagay na ito. Kaya pong ayusin. Last retreat, natuwa lang ko. Testify lang kita, Miko, pwede. Si Miko po ay product ng family, ng mother-father na hindi nag-work ang relationship. And dumating sa kanya na nagkaroon din siya ng pag-rebelde sa magulang, pagkagalit. Siyempre, sino ganang maging masaya. Pero after po ng retreat, siya po yung nagte-testify. Sabi niya, napatawad na niya ang kanyang magulang. Wala po naman natin si Lord doon. Imagine how Satan destroys the families. Eventually, hindi mo nakikita, the children are also destroyed. Pero praise be to God, God redeems stories. If Miko doesn't encounter God, hindi na-redeem yung kanyang story. Baka hanggang ngayon, may puno pa din siya ng galit po at sama ng loob sa paggulang niya. Praise be to God. Alam niyo po ang sagot sa isang pamilya na kung saan inaatake ng kaaway? Pag-ibig. 1 Peter chapter 4 verse 8, above all else, love each other deeply, because love covers over all multitude of sins. If you are in a family na kung saan nakikita mo itong mga signs na ito, may unfaithfulness, buo pa kayo pero mayroong small unfaithfulness, may small family dysfunction, may small unresolved issues and conflicts, may trust issues sa loob ng pamilya, I want to tell you this. If you have the love of God, and if you love one another, sabi dyan ng Panginoon, it covers all the multitudes of sins. Minsan dyan ka matututo habang nandun ka sa pamilyang nagpapatawad, umiintindi ka. Sige, okay lang, kasi mahal ko naman, because of this love, I will do this, I will do that. Pero church, we need to do what God has called us to do. And what is that? We are called to love the family. In any ways, in any form, God has called you to love your family. Sabi nga po natin, love my family. Kung kayo po, kasama nyo pa yung mga magulang, you are blessed. Iparanas nyo sa kanilang pagmamahal. Pero kung hindi nyo na nakakasama mga magulang nyo, hayaan nyo naman sa pamagitan nyo yung panalangin, ipag-pray nyo sila. Pwede ba yon? Amen. Now, how can I love my family? Number 1, how to love my family is this. If ikaw ay may pamilya or magpapamilya in the future, napakakailangan mo to. Number 1, basahin natin 1, 2, 3, go. Make sure that God is the center. Kapag nagpamilya ka, or yung pamilya mo, i-make sure mo dapat na si Lord yung center. Ask this question, is God the center of my family? Or in other words, what makes my family life going? Ano ba yung nagpapatakbo sa aking pamilya? Ito ba'y dahil sa pera? Di ba yung mga mag-asawa, mga common natin na papunan sa MMK, nanay, tatay, nag-aasawa. Nanay, tatay, nag-aaway sa pera. Di ba? To the point na dahil sa pera, ayos sila. Pag ayos ang daloy ng pera, ayos ang pamilya. Pag hindi ayos ang dahil ng pamilya, hindi ayos ang pamilya. Money matters. Nagmamatter ang pera sa pagpapamilya. Pumasok ka sa pagpapamilya, kailangang pasanin mo ang responsibilidad pagdating sa pinansal.
Pero kung ang pera ang magiging dahilan para paghiwalayan ng isang bagay, madaming ganyan. Is money the center of the family? Takot sa comments ng iba? Kaya lang kayo nagiging keep together because takot lang kayo sa comment ng iba. And ito sa pinaka-common na rason ng mag-asawa. Bakit hindi naghihiwalay? Hindi mo ako nag-encourage na maghiwalay. Pero ito po, masalas ko na naririnig, bakit ayaw maghiwalay ng dalawang mag-asawa na hindi na nag-iibigan? Dahil sa anak. Narinig niyo yan? Hayaan niyo ipagpatuloy niyong pagpapamilya dahil sa inyong mga anak. Pero alam niyo, bibigyan ko kayo ng pinakamalalim na rason ngayong gabi para ipagpatuloy ang pagpapamilya. Si Lord. Is God the center of your family? Yes, yung pera, yung comments at yung bata, yan po ay mga bagay na magaganda na pwede mong gawing center. Pero if naghahanap ka ng pinaka-strongest center of everything, si Lord. Sabihin natin si Lord. Ituloy mo ang laban dahil sa pagnanais na ito. If ikaw may struggle ka sa pagpapamilya or may struggle ng pamilya mo, ituloy mo ang laban sa pamagitan nito. Na ang pag-raise ng godly family ay para sa kanyang karangalan sa akin at sa susunod na generation. Yan dapat yung pagnanais ng puso mo. Bakit mo itinutuloy ang pagpapamilya? Kasi Lord, ayoko na yung aking pamilya pagdating sa future, ay sabihin na lang ay kami yung pamilya na wasak. Ay ang aming generation, kami yung pamilya na kung saan maaga nag-aasawa at hindi nagkaroon ng magandang future. Hindi. Kundi dapat sa pagpapamilya natin, naisin natin, amen, na sa pamagitan ng paano mo hinahandle ang pamilya mo or kung paanong yung pamilya mong meron ngayon ay gano'n ang itsura, ay magbigay ang buong litratong iyan, we will serve the Lord. Build a family who serves the Lord. Pero if you will ask me, Pastor, what does it mean that my family will serve the Lord? Gusto nyo malaman? Nandyan ba kayo? Kasi pag seryoso ko magturo, kayo parang, gusto yata lagi nagjo-joke ako. No? Hindi po to comedy bar, ha? Alam nyo, comedy bar. Hindi. Pero sometimes we need to focus on this. Hindi pa ba tayo? Now, what does it mean for me to see a family who serves the Lord? Listen to me. Ibig sabihin ba nito, Pastor, pag ako'y nagkaanak, nagkapamilya, dapat ang aking mga anak ay nasa ministry? Yes. Pwede ding no. Ibig sabihin pa nito, Pastor, yung aking mga anak, dapat lahat ay pastor, apostol, evangelist. Pwedeng yes. Pwedeng no. Pastor, ba't mo nasabi yun? Listen to me. During that time, nung panahon po ni Joshua, sa Joshua chapter 24, verse 15, nung sinabi niya, but as for me and my household, we will serve the Lord. Wala pa naman po during that time na ushering team, nagagets ako, worship team. Akala natin, ang ideya that Lord, me and my household, we will serve the Lord. Ang ideya, wow, ang pamilya ko, laging nasa stage pag Sunday. Hindi yun. Ministry. Hindi yun. It's another form of how we serve the Lord. Pero hindi ibig sabihin na ito yung life verse mo, ay sabi mo, Lord, ang pamilya ko. Gusto ko one day lahat sila nasa church at nagsaserve sa ministry. It's a thing. Again, don't misinterpret me. It's a thing to see your family one day serving the Lord. Pero what does serving the Lord really means? Ano ba talagang ibig sabihin na makita mo talaga ang mga anak mo, yung angkan, ang iyong lipi ay naglilingkod sa Panginoon? It's not about the platform, but it's about their heart. Hindi po ito about sa pagpasok nila sa ministry. Pagpasok sa ministry is a thing, pero hindi lang po ito. What does it mean that they are serving the Lord? They are God-fearing and God-worshiping family. Na kapag ang iyong angka nakita mo sila ay nagpupuri sa Panginoon, sila yung puro may takot sa Panginoon, yun ay paglilingkod na din sa Panginoon. So pa talagang gusto niyang makita ang kanyang generation ay ganun. Ako gusto ko yun eh. Tandaan niyo po, ang pamilya na ang Diyos ang sentro ay isang pamilya na matatag. Ano man ang dumaan sa kanila? Ano po? Because they are serving the Lord. Anumang ligligan, anumang problema, they will continue. Why? Because God is their foundation. The second thing, how you can love the family is this. 1, 2, 3, go. Build the family in love. Sa mga magulang ko nandito at mga magiging magulang in the future, mga kabataan bilang kay magiging magulang in the future, i-build nyo ang inyong pamilya
sa pundasyon ng pag-ibig. Sabihin po natin pag-ibig. Love is veiled in the foundation of God's description of what love is. Kung tayo po magpapamilya, sana po kung paano tayo magmahal, katulad po kung paano po magmahal ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, napaka-cliche na verse, pero let us read this. That love is patient, that love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor other, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. It always protect, it always trust, it always hope, it always perseveres. MX3, di ba? MX3 lagi yung sinasabi. No? Pero that is the description of what love is according kay God. Na ang pag-ibig daw ay sabi dyan, mapagtimpi. Ang pag-ibig daw ay mabait. Yan. Ba't nawala? Hindi daw ito bunga ng kung saan paninibugho. Hindi daw po ito bunga ng pagyayabang. Ano po? Hindi po ito kung saan nagmamahiya ng ibang tao. Hindi po ito puro sarili lang iniisip. Hindi po ito pag-ibig na kung saan mabilis magalit. Hindi daw po ito yung klase ng pag-ibig na kung saan nagkikip ng records of wrong. Ibig sabihin nun, nagtatago pa ng listahan ng mga pagkakamali ng kapwa. Love does not delight in evil. Hindi po ito nagagalak sa bagay na mali. Kundi ito yung natutuwa at nagagalak sa mga bagay na tama. Ito po'y laging nagpuprotekta. Ito po'y laging nagtitiwala. Ito'y laging may pag-asa. Ito po'y laging nagtsatsaga. That's the definition of the love of God. At sa ating pong pagpapamilya, sana po itong characteristic na ito ay makita po natin kung paano natin raise yung ating family to become a godly family. Love is developed through actions. Hindi ka lamang dapat puro salita na, anak, mahal kita. Kundi dapat sa iyong pag-uugali, sa iyong pagtrato sa inyong mga anak at magiging anak in the future, ay mayroong kalakip na pag-ibig. 1 John chapter 3 verse 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Magmahal ka daw hindi lamang sa bibig, kundi ipakita mo sa iyong kilos. If it takes na yung anak mo ay masamahan mo during their lowest moment and their highest moment, be there. Kung may mga achievements sila sa life, halimbawa, graduate, pumunta ka. Huwag mong hayaan na sabihin mo, mas mahalaga yung mga gantong mga bagay. Listen to me, mga magulang lang at mga magiging magulang. Hindi pinili ng inyong mga anak na mapapunta dito sa mundo. Kayo ang nagdesisyon nun. Amen? Kaya hindi po kasalanan ng bata yung mga bagay na nag-a-achieve dyan dito sa lupa at hindi mo masuportahan. Ang may problema ay yung hindi sumuporta. Amen? Kaya po, kung tayo po'y magpapamilya pa lang o nagpapamilya na ngayon, at naranasan po natin ito sa dati nating pamilya, limutin mo na yon. Nasa Panginoon ka na ngayon. Sabi ng salita ng Panginoon, move forward in Christ. Yung mga bagay daw na dating nandoon ka, hindi mo na dapat ipagpatuloy ngayon na nasa Panginoon ka na. Ipagpatuloy mo yung mga bagay na nais ng Panginoon. Sabi natin minsan, Pastor, hindi mo na ako lumaki sa ganung pamilya. Paano ko ipaparamdam sa aking mga anak? May ka ng biyaya kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng biyayang kahit ako hirap, paano ba i-express? Ay, may i-express ko sa kanila. Bakit? Kasi kung hindi mo i-express yun sa kanila, baka ang mundo ang mag-express nun sa kanila. Kapag nakatagpo yan ng maling pag-ibig, sakit ng ulo yan. Lang sabi ko sa kanila, there are different love languages that you need to understand. And these love languages are the things na kung saan naramdam ng tao na sila'y mahal. Kapag yun yung ginagawa natin sa kanila. Hindi mo kasi pwede ipilit yung isang love language na hindi naman yan love language. Di ba? Padala ka ng padala ng pera sa Pilipinas. Yan kailangan nila, presensya mo. Di ba? Yan yung mga common na nangyari sa mga OFW na mga ano. Sabi ko nga, last Sunday doon sa pinag-pray ko, sabi ko, Kuya, ano bang desisyon mo sa buhay? Sabi ko,
as much as possible, nalaki ang bata, be here. Sabi ko nga, money matters, but family matters the most. Amen. Diba? Nagigets yung punto ko. Pero mga youth, if ang parents nyo nag-abroad at ngayon nasa tama na kayong pag-iisip, itindihin nyo kung bakit wala sila kasi iniisip din nila kung paano kayo makakakain, paano kayo makapag-aral. Mahirap din naman sa mga magulang ngayon, sa tunay, na magdesisyon na sila yung mag-abroad. Mahirap sa kanila. Kasi naiintindihan naman nila yung puntong sinasabi ko eh. Pero wala silang magawa. Nasa Pilipinas tayo eh. Pag minsan di ka kumayod, di ka mag-abroad, minsan wala kang pera eh. Pero in another way nga naman, mas mahalagang pamilya kaysa pera. Pero ang hirap naman na ipakain mo, puro na lang pag-ibig at pagmamahal. Di mabubuhay kayong mulat ang mata. Di ba? Sana, intindihin natin. Kung sila wala o pwedeng nung una nagtatampo ka, pero sana dumating tayo sa punto na maintindihan. And let's just hope sa susunod na future at sa ating mga anak na magiging mga anak, maiba naman. Maiba naman. Parapan nga po natin si Lord. Now, number 3. Ito na po yung last point before I end. Diba? How to love your family. The third point is this. Care for the next generation. If you love your family, you are wise enough to think of this family that I am building will become the next generation. Si Lord, during that time, ang iniisip naman niya yung generation na next eh. Hindi lang yung present family kundi yung susunod na henerasyon eh. And kung tayong mga magulang, hindi tayo magke-care sa ating mga anak, the next generation can be lost. Pero lang pong paalala ko para sa mga magulang. How can you care for the generation? For the parents, discipline your children. Napakalaga po na kayo po ay nagdidisiplina sa inyong mga anak. In any ways, disiplinahin nyo sila ng tama. And let them know what are God's standard na family. Bilang kayo po yung mga magulang, kayo po nag-i-set ng standard sa pamilya at sa bahay kung paano ba ang magiging sila in the future. Kaya po, ibibigay po nating magandang model sa kanila ay yung maayos na pag-role model. Proverbs chapter 22, verse 13 to 14. Basahin nyo sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Huwag kang magpapabaya, disiplina ng iyong ay hindi niya ikamamatay, kundi makakapagligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ang linaw. Disiplinahin mo daw ng tama. Huwag kang magpapabaya sa pagdisiplina ng iyong anak. Sabi ko nga nung linggo, sino pagka magdidisiplina sa inyong mga anak? Yung kapitbahay nyo. Hindi ba yung gagawin ng kapitbahay? Kung ay malikot at maingay, ang may gagawa at karapatan diyang magdisiplina ay ikaw. Ikaw ang magulang eh. Amen? Kayo namang mga kabataan, bilang kayo papunta sa pagiging magulang, kung gusto nyo pang maging magulang, Ate Eden, baka gusto mo, inaaral mo na. Paano ba ako magdidisiplina? Paano ba yung tamang pagdidisiplina sa bata? Bakit? Kasi sabi sa salita ng Panginoon, sapagkat ang tamang pagpalo, in other words, ang tamang pagdisiplina, hindi niyo naman ikamamatay. Kundi makakapagligtas pa sa kanya sa kamatayan. Again, if we will not save the generation, this generation can di maglalas eh. Can disappear. Tingnan to. Proverbs chapter 78, verse 5 to 7. And he decreed statutes, Psalms pala, 78 verse 5 to 7. And he decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors. Ano ang tinutos ng Panginoon sa kanyang mga ancestors? To teach the children so the next generation would know them. During that time kasi po, kapag hindi po tinuruan ng mga Israelita ang kanilang mga anak patungkol sa Panginoon, lumalaki ang mga yan nang hindi kilala ang Panginoon. Ano nangyayari? Hindi nila alam yung standard of a godly family. Kaya sabi ko kanina, discipline your children and let them know what the standard of a godly family is. So, nangyari dyan, tanyo dito, ang tindi ng command nila. Ito kasi po yung utos ni Jesus, ni God, sa mga Israelita. Ang sabi niya, so the next generation would know them
even the children yet to be born. Ang nais ng Panginoon, bata pa lang, baby pa lamang, yung standard ng Panginoon ay naiikwento na sa kanila. And they in turn would tell them their children. Ang sabi ng Panginoon, from the children to their children to their children. So ito po'y generation to generation to generation. Then would put their trust in God and would not forget His deeds but keep His commands. Friends, family and church, God wants to see your generation fears the Lord. Mamaya po tayo po yung mananalangin, the prayer of commitment. We're gonna commit our generation. Na Lord, I pray, kung ako'y may mga anak, mula sa lipin ng aking mga anak, you will see righteous people. At kung wala pa naman akong anak, yung magiging anak ko at maging anak ng mga anak ko will become a God-fearing people that will raise the banner of God dito sa lupa. Amen? Kasi po yun yung nais ng Panginoon. Na ikaw, hindi ka lang ang iniisip mo, ay hindi lang talaga yung anak mo. Kundi kaya mo mas ginagalingan kasi doon nakasalalay yung susunod na henerasyon. You need to care for the next generation. Now, para naman sa mga anak na narito, if you want to care for the next generation, bilang mga anak, you need to honor your parents. You need to love them. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Kahit ano pa ang ugali niyan, kahit sila pa yung pinakamababait, sa kabaligtaran, we need to love them. Basa, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. Anong pangako ng Panginoon when you honor your father and mother? So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Pampahaba po ng buhay ang pagmamahal sa magulang. Gusto mo humaba buhay mo? Mahalin mo magulang mo. Diba? Mahalin mo magulang mo. Kahit sila pa yung pinakamabubuting mga magulang in Jesus' name. Mamahalin mo sila. So that, ang sabi dyan, it may go well, maging maayos ang takbo sa iyong buhay. Kaya pala parang may nadaloy na sumpa, may hindi ka mapagpala. Yung unang kailangan mong pagpalain, hindi mo napapagpala. Amen? Diba, kung ikaw ay nakahiwalay na sa magulang mo, bisitahin mo naman. Honor them. Love them. Dahil ito daw po ang utos na may pangako. Next, para sa mga anak. Bukod sa pag-honor sa parents, if you want to care for the next generation, you need to be wise in choosing who you will make your family with. Diba? Kailangan matalino ka din. If you care for the next generation, again, sabi ko, yung mga bata, hindi nila choice na nag-exist sila. Choice to nung magulang. So kung ikaw, hahanap ka rin lamang. At nasa panahon ka na ng paghahanap, take note, nasa panahon ka na ng paghahanap, ang hanapin mo na at ang ipanalangin mo sa Panginoon ay tao na kung saan makakasama mo to raise a godly family. Mahirap yung magkaiba kayo ng standard. Mahirap yung magkaiba kayo ng gustong mangyari sa pagpapamilya. Mahirap yung magkaiba kayo ng belief. Mahirap. Mahirap. Yung bata lalaking confused kasi yung nanay at tatay niya ay magkaiba ng pinaglalaban sa buhay. Amen. Kaya bilang kayo ay hindi pa nagkakaanak at gusto nyo nang pumunta sa pagpapamilya, pinagpe-pray po ang bagay na yan. If you care for the next generation. Pag-pray mo, na Lord, na aking magiging asawa ay maging responsable. Pero bago mo ipag-pray na maging responsable yung asawa mo, dapat ikaw din ang unang responsable. Tandaan nyo po, you attract what you are. Kung ikaw yung unang walang takot sa Panginoon, yung mga dadating sa buhay mo po, mga wala ding takot sa Panginoon. Kung ikaw iisi-isi ka sa iyong Christian life, ang dadating sa iyo po, iisi-isi lang din. Pero kung nagdi-desire ka talaga na, Lord, I want to have a partner na kung saan mas malalim pa sa akin sa Panginoon. Laliman mo din. Tignan nyo ito, Proverbs chapter 18, verse 22.
that he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Sabi dyan ay wife. Ano? Ibig sabihin, may wife material. Ano? Kung babae ka naman, husband material. Hindi lang basta TDH. Ano? Tall, dark, and humble. Di ba? Hindi na handsome. Wala nang handsome ata sa mundo. No? Handsome na sila eh. Hindi. Find someone that is wife material. Find someone that is husband material. Diba? Eh, tanda-tanda na, di pa marunong magluto. Sabi nga nila, paano ka magkakaasawa niyan? Eh, di pa marunong sa bahay, di ba? But most especially, ang pinaka-wife at husband material, may takot sa Diyos. Tingnan nyo ito, Ephesians 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag ka daw mapapatali. Don't be in a commitment sa taong walang relasyon sa Panginoon. For what partnership has righteousness with lawlessness? So mga kabataan, kung kayo hahanap ng jojowain kapag kayo nasa tamang panahon, make sure, Kristiyano yan. O sige, may tanong daw. Hindi, pag-aaralan din kasi natin yung patungkol sa pag-aasawa. No? Pero kung may tanong, pwede din magtanong. Ano ngayon, pagpapamilya muna tayo. Yung pag-aasawa, siguro, ay, next Sunday na pala yung pag-aasawa, ituturo. Ay, Naku, madami na kami na-counsel lagay. Mga willing din daw. So, do not be unequally yoked. Hindi mo po ako sarado. May nag-work talaga. Pero kung ikaw yung manghingi na lang din sa Lord, ayun na yung best. Wag na yung ita-trial and error at aayusin pa. Kahit namang nasolve kayo ng relasyon, pero may bit-bit kang screwdriver lagi. Na parang naging minaluwag na tornilyong kailangan mong pihitin. Huwag natawa, alam niyo po, sa Biblia, ang ibig sabihin po ng yoke, ang mga baka po kasi during the old times, para po makapag-araro ng maganda at maayos at pino, binibigyan po sila ng pamatok. Kung makikita niyo po yung picture nila, yung matandang para po siyang cage dito sa ulo na diretso na nandito yung isang toro din or isang baka na nilalagyan din po nila ng yoke. Ang tawag po nila yoke. Na kapag yung isa ay dumiretso ng lakad, yung isa po ay diretso din ng lakad. Kasi nga, bawal magkaroon kayo ng magkahiwalay na takbo. Kaya pala, sabi ng Panginoon, sa pag-aasawa, hindi dapat magkahiwalay ang pinag-isa nga kayo ng Panginoon. Yung standard ng isa ay yung isa, ang standard na ring isa ay ring isa. Binigay niya ang salita niya para isa lang ang standard yung dalawa. So balak mong lumiban. Optional pala yung pag-attend na. Hindi, joke lang. So, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership righteousness with righteousness. So, kung kayo po ay may mga asawa pa din ngayon na pinapag-pray nyo sa Panginoon, ituloy nyo lang. Kasi po, ang standard talaga ng Panginoon is let us not be unequally yoked with unbelievers. Amen? Ang gusto po ng Panginoon, pag tayo po'y nagpamilya, alam mo yon, ikaw bilang babae, ikaw ay meron ng, alam mo yon, you are confident enough kasi alam mo yung asawa mo, alam niya yung kanyang sinasabi, pinapag-desisyon sa pamilya kasi may takot sa Panginoon. Kaya po sabi sa Bible 'di ba, dun sa Ephesians, husband, love your wife. Pero hindi mo daw makikita sa buong writings ni Paul that wife, love your husband.
Ang sabi ng Panginoon, wife, respect your husband. Kasi po, sa mata ng lalaki, ang pagrespeto, ang form of love. Tingnan nyo, bastusin mo yan sa harap ng kanyang mga barkada na kanyang niyayabangan. Pag-uwi mo sa bahay, lagot ka. Respetuhin mo siya. Yun nga, kaya nga ang pagmamahal ibinigay sa lalaki kasi ang babae ang hinahanap niya pagmamahal. Pero sa lalaki, ang kanyang form of love ay respect. Kaya ang sabi ng Ephesians, wife, respect, honor. Diba? Honor. Sige, buksan nga natin. Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. Okay. Verse 23. Ano daw? Ephesians? Ano ang sabi, Papa? Hindi yan. Ito. 5. Wait lang ha. Buksan ko yung aking 5:23. Basahin natin. Ako'y nasa NIV, Yan. 21. Submit to one another out of your reverence for Christ. So mga mag-aasawa, sasabi to, verse 22, wives, submit yourself to your husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body which is the Savior. Verse 24, now as the church submits to Christ, also the wives should submit to their husband in everything. Yan, verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Verse 26, to make her holy, cleansing her by washing with the water to the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. The same way, husbands ought to love their wives as their own body. He who loves his wife loves himself. After all, no one hated their body, but they fed and cared for the body just as Christ does for the church. Okay. Yun. Diba? Hindi mo dyan nakita that God commanded the wife to love. Kasi nga, ang form of the man to felt love is to honor and respect. Sa iba pong translation is respect. However, each one of you, pupunta po tayo dyan. Siguro by next week. Expound ko pa yan. Mas malinaw. Kaya po, wag po kayo mawawala. But for the meantime, ito lang po yung aking mga paalala. Ito po yung 3 bagay for you to have a love, how to raise a family who loves God. First, make sure that God is the center. Second, build a family in love. And third, care for the next generation. Palakpakan nga po natin si Lord. Alam po, to God, family matters. Sabi nga po natin, family. To God, family matters. Yan. To God, family matters. Napaka nagmamatter po kay Lord ng family. Kasi po, hindi lang po individuals ang importante kay Lord. Pamilya din. Hindi lang isa, dalawa. Ang importante kay Lord, pamilya. Tanyo, if He cares only for individuals, hindi po sana pamilyang inilabas niya sa Egypt during the time of Moses. Kung nagmamatter lang kay Lord, ay si Moses during that time, dapat si Moses lang yung pinalabas ng Panginoon. Pero hindi. Pamilya inilabas ng Panginoon.
Ano pa? Alam po, this is God's desire. Napaka nagmamatter po kay Lord ng pamilya po natin. Kaya if nagmamatter kay Lord yung family, sana po sa atin din po nagmamatter. So today, we're gonna extend our love for our families through our prayers. So po nga ready at handa po at gustong ipanalangin niyang kanyang pamilya. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Tayo po tumayo. Let's all arise. Panginoon, salamat because you have teach us today a wonderful message regarding on God the family. Lord, your desire for us is for us to have and build families who loves you. Lord, your desire for us, O God, to build a family, O God, who knows you. Lord, sabi mo sa isa, Lord, bata pa lang, tinuturuan na dapat ng standards mo. Ganun ka kaseryoso sa pagbibuild ng family. You don't want a family na kung saan ninakawan ng kaaway. Ayaw mo ng yung klase ng pamilya na kung saan sinisira ng mundo. Patandalangin lang namin kung meron dito, Lord, Panginoon, mga siraang pamilya. Kung ito'y kalooban mong maayos, Lord, maayos. Pero Lord, kung hindi na, andalangin lang namin. Let there be healing of their hearts. Andalangin ko lang sa mga susunod nilang generation, they will care for their generation. That they will love to see, O God, their next generation, O God, whole buo, Panginoon, na sila, Panginoon, puputulugan ng sumpa ng pamilya na kung saan dysfunctioning. I pray for every family sa narito, Panginoon. Let them be covered by the love of God. Panginoon, itali mo sila ng iyong pag-ibig. Sapagkat ang mga bagay na kung saan tinatali ng iyong pag-ibig, Lord, kailanman, Lord, hindi nawawala. Lord, thank you dahil nakilala ka namin. Bagamat, Lord, we are sa iba't ibang nasa setup ng family, there's no such thing as a perfect family. But Lord, salamat dahil nakilala ka namin. Because those imperfections, you make it perfect. Lord, teach our hearts, oh God, to love our family. Because love covers all multitude of sins. Lord, teach us, oh God, to see things beyond, oh God, sa mga bagay na nakikita mo. Sapagkat, Panginoon, nais mo, Panginoon, sa amin magkaroon na kung saan ang pusong buo, na kung saan yung mga susunod na yung mga angkan, Panginoon, ay makakakilala at may takot sa iyo. Come on, this moment, as you close your eyes, I want you to pray for your family. Come on. Kung alam mo may problema sa pamilya mo, may mga bagay na hindi ayos, at may mga bagay sa tingin mo beyond repair na, come on, ilapit mo kay Lord yan. At ipag-pray mo kay Lord na dalhin ka sa tamang panalangin. Pwede kasing prayer natin, Lord, maayos yung pamilya ko. Minsan, hindi na talaga. May mga ganyan talaga mga setup. Pero today, I pray lang na i-reveal ni Lord yung tamang prayer sa puso mo. Father, right now, I pray for everyone who is praying. Come on, ipag-pray mo yung family mo. Let there be right prayers. In the name of Jesus. Sige, pray the right prayers to God. Lord, even for those who are watching us online, I don't know, they're set up agad sa kanilang mga pamilya, but I pray, there's nothing broken, too broken for you not to fix. I pray for your Lord, lahat ng mga broken family, let there be reconciliation. Magkaayos-ayos, magkabati-bati. I pray right ng pagkakaintindihan, pag-ibig, pagmamahal, because love cover all multitudes of sins. Sige, come on, pray for your family. Kung hindi pa nila kilala ang Panginoon, come on, this is the very perfect time to pray na Lord, one day makakilala din sila sa iyo. Dahil Lord, itong bagay na na-experience ko after kitang makilala, ito isang bagay na hindi kayang maipagpalit. Kaya this moment, come on, pray for them. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Come on, pray for them. Isa-isahin mo yung pangalan ng iyong mother, ng father mo. Pangalan ng iyong mga kapatid. And if there are conflicts even sa mga close relatives, sa mga tita, tito, pwedeng ayos kayo, pero yung mga kamag-anakan mo magkagalit ka man, pray for them as well. They are also family. Extend your prayers to them. Come on. Come on. In this moment, wag mo nang hayaan na minsan pa makapuntos ang kaaway sa pamilya mo. And even to your next generation, wag mo nang hayaang makapuntos ang demonyo sa next generation mo. But starting today, tayuan mo na Lord, magdidesisyon ako simula sa akin at sa mga susunod kong henerasyon
hindi ako pumapayag that it will not become a godly family. Decide today. Magdesisyon ka ngayon. Tayuan mo yung desisyon mo. Panginoon, ang nais ko sa aking henerasyon, sa mga susunod pang henerasyon, that this generation will become a generation who fears God, who loves God, who serves God. And truly, Lord, mangyayari, sinabi sa book of Joshua, that me and my household, we will serve the Lord. Come on. Come on. May nangyayari. Come on, as you break lahat ng ginagawa ng kaaway. Come on. Come on, break. I-break mo lahat ng ginagawa ng kaaway sa pamilya mo, sa generation mo. Come on, this is now the moment. Let your faith arise. Come on, sirain mo lahat ng ginagawa ng kaaway. Kung ikaw ay product ng broken family, huwag mo nang hayaang susunod na henerasyon, broken families din ang mabubuo. Hindi. Hindi. God can rewrite stories. God can redeem stories. Kaya ni Lord i-redeem yung mga sira. Kaya ni Lord ayusin yung mga bagay na kailangan ng pag-ayos. Kaya this moment, come on, pray for your family. Tayuan mo ngayon. A generation can be lost. Kung meron na ng pamilya na kung saan walang takot sa Panginoon, nalalabas sa ating lipi. Pero this moment, bilang ikaw nakakilala sa iyong pamilya, let you become the strong tower. Let you become the watchtower. Na kung saan pagmamasdan mo ang iyong pamilya, ang iyong angkan, ang iyong mga henerasyon. At grabe, mamamangha ka one day. God will let you look. Papagmasdan mo yung promised land mo. Nasasabi mo, grabe, Lord. Itong lahat ng ito, lipi ko to. At itong mga liping ito, lahat ng ito sumusunod sa'yo. One day, you will look at that generation. Right now, I can see right now a vision. God will put you in a higher level. Dadalhin ka, Lord, sa isang elevated level. And you will look, and you will see, na grabe, Lord, this is my generation. You will be amazed. And you will praise the Lord because of what you behold, because of what you see. Father, right now, I dedicate to you every family na lalabas sa lipi ng mga taong narito. Even for you who are watching online, I dedicate, Lord, every family. Pwede ba itaas mo yung kamay mo na parang may itinataas ka? Lord, right now, habang nakataas yung kamay nila na anyong may itinataas, inilalagay ko sa kanilang mga kamay ngayon ng kanilang mga pamilya. Sige, imagine mo, hawak mo yung pamilya mo at itinataas mo sa Panginoon. Idadedicate natin ating mga pamilya. Sabi natin, Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking pamilya at ang mga susunod na henerasyon. Sa oras na ito, tulungan mo ako para ipanalangin, para tayuan ang nais mo na disenyo sa pamilya. Panginoon, tinataas ko ito sa iyo. Simula ngayon, turuan mo ako ng mga tamang desisyon kung paano ang pamilyang ito at ang pamilyang susunod sa mga susunod na henerasyon ay magkaroon ng takot sa iyo. Lord, I dedicate it to you. In Jesus' name. Amen and amen. Palapak mo sa Lord. Maupo muna tayo po in the very presence of God. Tayo po idadako sa ating Holy Communion. Praise God. Sino po ang pinagpala ni Lord? Amen. Continue to believe, continue to have faith. Lord, ang pamilya ko'y sa'yo na. Amen. Isa pa, palakpakan natin si Lord. Kung may isa pong pinaka-nasasaktan sa mga pamilyang nasisira dahil ng kaaway, ang Panginoon po yun. God is pro-family. He loves family. Kaya po ayaw po ni Lord ng pamilyang nasisira, pamilyang nawawasak. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat ngayon as we remember your death and sacrifice on the cross. Alam namin, Panginoon, ikay namatay hindi lamang para sa aming kasalanan, sa aming mga pagkakamali,
sa aming mga sakit karamdam. Lord, ikay namatay din para sa mga pamilya. Because you love the family and you want to redeem even the stories of every family. Today, Lord, as we partake of the Holy Communion, kami nagdedeklara na ikaw na din ang Diyos ng aming generation. Thank you, Lord. Bless the elements, the juice and the bread that we're gonna partake today. In Jesus' name we pray. Amen. Kukuha po tayo ng tinapay at ng juice na po tayo po itatayo at papasalamat sa Panginoon kapag po tayo mayroon na. And but for those who are watching us online, you can have your bread and your juice with you. As sumabay po kayo as we partake the Holy Communion this evening. Praise God. Itong gabi ngayon, dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpera-peras at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin nyo ang tinapay nito na simbolo ng aking katawan. Kainin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat sa iyong sakripisyo na binigay para sa akin ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, pinahayag ko ang iyong katagumpayan sa krus. At sa oras na ito, tinatamasa ko ang benepisyo ng cross ng Kalbaryo. I love you, Lord. In Jesus' name. Amen. Kainin po natin. Ganyan din naman dinampot ni Jesus ang sarap at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ang sarong ito na pinagtibay ng bagong tipan, inumin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin, Panginoon, salamat sa iyong dugo na nabubusa cross ng Kalbaryo. Na dahil sa iyong dugo, ako'y nalinis, ako'y nahugasan. Sa oras na ito, pinahahayag ko ang iyong katagumpayan at tinatamasa ko naman ang benepisyo ng cross. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Inumin po natin. Praise God. Apahan po natin si Lord. Apahan niyo si Lord. Praise God. Makapuhan po tayo. And shout out po sa 10,000 viewers po natin sa online. Ba't kasi kayo nasa online? Punta kayo din eh. Naging 9,000 na lang sila, ano. God is good. Ano po? God is good. Ano po? So, quick announcement lang before we go po sa ating offerings. Tayo po ay magkakaroon na po ng third phase po ng ating pong Victorious Life session. So, for those who are graduates ng ating pong Experience Life, whether ito man ay first batch, second batch, or third batch, na hindi ka pa nakakapag-V-Life, open na po ulit tayo. Starting by Sunday. Pero ongoing na po ngayon yung online. Pwede po sa online. Isasend po akong link sa GC. So may mga alaga po kayo, disciple na hindi pa po nakapag-Victorious Life, you can make them join our Victorious Life sessions. Ang ating pong date ng first session nila will be on March, after po ng anniversary. Ano po? So, grabe po ang ginawa ni Lord last retreat. Amen? Grabe. Ano? And I pray na ang bawat isa na kung saan na in-empowered ng Panginoon ay magpatuloy sa lakad din na nais ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Ano po? And also, pag-pray nyo po, ano po, kasi po, magla-launch na po ako ng part 2 ng atin pong discipleship manuals. Ano po? Yung My First Step Manual, kung natapos nyo na po yun, may part 2 po yun. Ano po? So, ongoing na po ako sa pagko-conceptualize and kindly pray for that na matapos po natin. Kasi po aking goal, hindi po magtagal na matapos yun. Kasi po, may mga graduate ng retreat, yung mga leader nila ay hindi alam kung ano yung kasunod na i-feed sa discipleship. So, through that, so, mako-continue yung pag-aaral nila, ano po, ng salita ng Panginoon. So, pray for that. Yung po ay 4 topics din. Ano po? And, ayun.
Tayo po yung magkaloob sa Panginoon. Hindi ko na po ito ihintradahan ng mahaba. We know already why we are giving, and we are giving for the benefit of the kingdom. So, tayo po yung magkakaloob. Ano po? Sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. Magkaloob po tayo at magtanim na may galak sa puso, expecting na kung paanong tayo ay paano tayo nakakatanggap ng blessing o ating pong pagbibigay ay simbolo at pagpapaalala sa atin na may isa pong Diyos na nagpapala din. Ano po? Let's pray, Father, bless our tithes, bless our offering, bless our giving, bless our seeding, Panginoon. Dahil ko lang, Panginoon, sa bawat magkakaloob, patunayan mo yung mga salita na kung sino magpala, O God, sa iyong templo, O God, ay pinagpapala mo din. I-bless mo sila more than, O God, what they have today, O God, for them, O God, na makapag-bless palalo, O God, ng church, ng kanilang mga anak, mga pamilya, mga kakilala, Panginoon. Because we are called to become a blessing, O God. Salamat, Father. Bless us, O God. Sa mga walang kapasidad, pasaganain pagpalain mo, Lord. Papa, Lord, mas ma-experience din nila to give to you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po yung magbigay sa Panginoon. And for those who are online, meron po tayong mga details sa screen. Pwede nyo pong magamit for you to send your offerings in your tithes po. Praise God. Pa po tayo nagbibigay. Yan po. Good evening po sa online. Yan. Blessed evening po kay Ate Rosie, kay Ate Jopay, ng kala Ate, kay Kuya Aris, kay Ate Ninette. At sa mga hindi ko po nakikita dito, pwede po kayo mag-comment now for me to acknowledge. Praise God. Let's stretch a hand toward the offering. Baka may hahabol pa. Panginoon, salamat dahil you have given us, O God, the grace for us to give. Dalangin lang namin, let every tithes and offerings, Panginoon, and seeds that you children had sown, I pray, let it be multiplied to them. For them, O God, ay makapagpala palalo. Salamat, Father, at Lord, sa mga wala pong kapasidad, pasaganain mo sila, Panginoon, para, Lord, makapagkaloob pa para sa iyong templo, O God. We love you, Lord. We honor you, Lord, to our finances in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tayo po tumayo na since it's already 9:30. Baka naman na makauwi na po tayo maaga. Ba't natago ata si Alena? Kala mo nalimutan ko, no? Ayan. Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Alena. Baka naman sila yung matrain, ano? Dito ka, Alena. Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. Ha? Ha? Hindi na. Ano? Nagtatanong siya kung kakanta pa daw. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na binigay niyo sa araw na ito. Lord, iuwi niyo po ang bawat isa dito ng puno ng pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. O di ba pwede naman, ano? Hindi naman pagandahan ng salita, ano? Good job. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay na Alena. Good job, ano? Next week, sinong sunod? Si Chava, ano? Tapos sa mga susunod na linggo, kung gusto nyo kayong apat ay bubulahin din natin, ano? Ano naman? biglang tumikom si Joshua, ano? Tapos matitimang kamay patungo sa langit, Panginoon, ginagawad ko sa bawat isang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay. Samahan mo, Lord, kami ng iyong biyaya palagi, Panginoon. Let the grace of Jesus be upon us and the loving and sweet fellowship of the Holy Spirit na sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. At kami hahayan ako saan may puso na kung saan nagmamahal sa pamilya kung paanong minahal mo tong una. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ingat po tayo lahat. God bless po.